Paano kung wala ng election na mangyayari sa 2028? I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. Of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028? We have a crisis of hope. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy, ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. May undeclared martial law. Kanina, sinabi niyo may undeclared martial law. That's been said for the last 6 months, di ba? It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat. Bantayan nyo yung mga kaso. Pag medyo kumampi, etc., hindi mo sure kung ipa-file o kaya bailable. Pagkakalaban, non-bailable ka agad, di ba? There is undeclared martial law. Kung hindi man, we're nearing that, di ba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kaya kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko na nakikita at nararamdaman nila. Na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028. Walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No? And one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. Diba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16. But then may mga gumagalaw na questionin nyo na sa Supreme Court. O kaya tingnan natin. O kaya agahan natin yung pag ano nito. No? So, it's dangerous times. Disclaimer lamang po, nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin na wala po akong personal knowledge patungkol sa bagay na yan. Gayon pa man, yan ay naging katanungan na rin maging ng mga namamahala sa atin. Halos lahat siguro tayo ay excited na para sa 2028 election pagkat marami sa atin ang naghahangad ng bagong leadership. Marami din sa atin ang naghahangad ng kasagutan o kalunasan sa lahat naman nangyayaring crisis sa panahon natin ngayon. Pero paano kung ang pagkakataong hinahangad natin upang magkaroon ng pagkakataong pumili ng bagong leader ay hindi pala mangyayari? Sa kabila ng ating mga katanungan at mga pangangamba, alam niyo po ba na sa banal na kasulatan ay mayroong mangyayaring ganyan? Ayon sa banal na kasulatan, darating panahon na magkakaroon ng pagbabago ng sistema ng pamamahala, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Nabanggit ng Biblia na magkakaroon ng iisang leader at iisang pamamahala sa buong mundo. Sa panahon na yan ay pagbubuklo din niya sa 10 bahagi ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Mamimili din siya ng 10 leaders na mangunguna sa 10 bahagi ng mga bansa. Ang leader na yan ay tinawag ng Biblia na Antichrist dahil sa kanyang pamamahalang labag sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Marami sa atin ang di na naniniwala sa banal na kasulatan o salita ng Biblia, ngunit marami ng propesiya ang natupad na at marami ang matutupad pa. Kaya't nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin na kung tayo po'y naghahangad ng tunay na kapayapaan at kapanatagan, matatagpuan lamang natin ito sa Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag sa banal na kasulatan na ang tanging makaka-overcome lamang ay yaong may tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya't nais kitang i-encourage ngayon ang panahon mo upang tanggapin sampalatayanan ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Magulo ang mundong ito, gayon pa man, may tiyak na kaligtasan at kapanatagan ang bawat tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. God bless.